Magandang gabi po ulit mga ka-OFW, mga ka-humble. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa kung anong magandang um, business ng mga OFW sa Pilipinas. I-share ko po sa inyo ang aking maliit na negosyo na sana'y makatulong sa ating mga kapwa OFW, na itong negosyong ito is walang masyadong kakailanganing tao, pero I considered it as a passive income kasi ako walang ginagawa, kumikita yung business ko sa Pilipinas. Ano nga po ba itong business na ito na isi-share ko sa inyo na makakatulong ng malaki sa ating mga OFW, lalong-lalo na pag tayo ay retire na o nagbalik na sa Pilipinas, may mababalikan tayo. Siguro ay nakikita natin sa ibang mga vlogger na mga milyon-milyon, nakaka-tempt nga naman na mag-invest sa mga ganon. Kaya karamihan sa atin may mga naloloko sa paghahangad ng malaking halaga kaagad. Pero dito muna po tayo sa makatotohanan na realidad ng negosyo. Ito po ay ano magtawag dito? Ito po yung tungkol dun sa aking business dun sa ating PTC. Ito po yung aking isinabmit na bilang aking business. Kaya na-approve ang aking permit to carry ng aking firearm. Ang aking pong business is yung lodging house. Napakaganda pong negosyo, kailangan lang ng bantay para sa mga guest ninyo, kung kayo ay may mga maliit na lupa, or 100 square meters or maliit pa, patayuan ninyo ng mga kwarto. At kung yung inyong lugar or yung lote ay maraming tao, maraming bumibisita, lalo na ngayon, maraming mga nagbabike, nagka-camp, marami talagang papasukin. Katulad na lang itong aking business, LC o lodging house, yung aking business. Ito makikita ninyo. Ito is may isang malaking bungalow na kasya ang 12 persons. Tapos may 4 na rooms and for expansion pa. Ang kailangan mo lang dito magbabantay, tapos lagyan mo lang siya ng pag may budget na kayo, CCTV para alam mo kung sino ang pumapasok at lumalabas, at mapapagkatiwalaan din naman yung bantay mo. Kahit hindi doon natutulog, at least may nagre-receive na mga guest pag may mga maglalodging. Napakaganda. Halimbawa na lang, doon sa 4 na rooms, siguro hindi, aircon o hindi. Pagpalagay mo na hindi aircon, singilin mo na lang ng 500 or 400 isang araw, electric fan. O kung may dalawa ka, edi may 1,000 ka kaagad. Daig mo pang ang isang araw na empleyado. In case naman dun sa akin, ang singil ko dun sa isang malaki, good for 12, is 4,000. Tapos tigwa 1,000 yung mga maliliit na kwarto. O pero pag puno yun, edi 8,000 isang araw. Kung magdalawang araw sila, edi 16, ano pa, 30 days yung ano natin sa isang buwan. Makikita mo na talaga ang kita. At habang nandito tayo, i-monitor lang, lagyan lang natin CCTV. Katulad ko, nakamonitor kung sino yung mga pumapasok, mapagkakatiwalaan yung inyong mga kasama, yung inyong tagabantay doon.
maayos, kumikita sa pang-araw-araw na gastusin ng ating mga pamilya, malaki ang naitulong. Ah, it will take time para makilala kayo. Siyempre may Facebook page, yan yung Facebook page natin kung mapapasyal kayo. Tapos makikipag-tie up kayo sa LGU, sa munisipyo pag meron silang mga bisita, mga magse-seminar, halimbawa sa mga LTO, sa DA, Department of Agriculture, sa Mayor's Office kung may bisita sila, doon nila dadalhin sa lodging house mo. Partner mo nga ang LGU, madadalhan ka nila ng malaking tulong, madadalhan ka ng mga guest na nagbibisita sa inyong bayan. So isipin na lang natin kesa yung ano tayo nung business tayo ng yung mga franchise. Ay nako, maraming naloloko yung mga magbabantay, talagang maraming nasasayang na pera ang ating mga OFW dahil nga niloloko kahit yung mga kamag-anak natin. Pag minsan niloloko tayo, magsasarado yung ating business. Hindi na natin mababawi yun. Kawawa naman tayo mga OFW. Dito sa lodging house business, lodging in, napaka-passive ng income. Wala kang gagawin habang natutulog ka pag may guest. Kinabukasan pag may nag-out, pera na yun. Tapos ang ginagawa ko, binibiglan ko lang ng porsyento yung nagbabantay, tagalinis, tapos all around, binibigyan ko din siya ng monthly. Iba pa yung monthly niya, iba pa yung cut niya per room. So, okay naman kami sa ganong setup. Kung may tanong kayo tungkol sa pag-put up ng maliit na lodging house, kasi kailangan din natin ng permit niya, mayor's permit. Pag kumikita na, kailangan na ng BIR, kailangan na ng DTI permit. So, yun lang ang maisuggest ko. Kung kayo ay nag-iisip, mga ka-OFW, mga kahambol, ng negosyo at kayo may maliit na lupa, patayuan na ninyo. Kahit light materials, basta matutulugan, maayos, malinis, pasok na yan. Maraming mga halimbawa sa inyo, maraming na maganda yung lugar, yung mga bikers, yung mga nagmamotor, doon na matutulog sa inyo. Napakalaking tulong sa ating mga OFW. Ito yung LC o lodging house namin mag-asawa na malaking tulong mapag-aral namin ng aming mga anak. In addition sa aming kita bilang ako OFW, tapos yung wife ko nag-real estate siya, at least may passive income kami. Pagtanda namin, for expansion pa habang nandito sa ibang bansa, kailangan madagdagan pa ng ibang rooms or second floor kung luluobin. Mapalagyan para pagre-retiro, may mababalikan tayo, masasabi nating hindi naman tayo kawawa na OFW na wala tayong binalikan, kasi marami sa ating mga OFW sa ating paghihirap dito sa ibang bansa. Pagbalik natin, wala na tayong income, napakahirap. Nasanay tayo sa may kita buwan-buwan na maayos. Tapos pagbalik natin, wala tayong income, ay mahirap iasa sa ating mga anak ang ating kakailanganin sa ating pagtanda. Yun lang, kung kayo may katanungan, tutulungan ko kayo kung paano mag-set up, kung ano yung mga dapat gawin. Ito naman ay yung aking karanasan sa ilang taon na ding nakatayo yung aming lodging house. Ay mag-comment lang o i-message ninyo, ilalagay ko yung personal Facebook ko sa link sa baba para naman magtulong-tulong tayo mga OFW
para makauwi na tayo at matulungan natin yung ating, bansa. Maraming salamat kung kayo'y ulitin ko, kung kayo may katanungan sa pagpu-put up ng lodging house, kahit isang room pa yan o 2 room, napakalaking, tulong sa ating mga OFW. Maraming salamat at, patnubayan tayo ng buong may kapal. Ingat mga ka-humble, ingat mga ka-OFW. Thank you.